Okay. Muli isang mapagpalang araw po ng Sabado, July 18, 2026. Ang oras po natin ay ganap na alas 5:03 ng hapon. Ngayon po tayo po ay muli mag-aaral po ng isang bahagi ng salita ng Diyos at sa ating pag-aaral, katulad po ng ating nakaugalian, tayo po ay dudulog sa pamamagitan po ng isang maikling panalangin bago po tayo magpapasimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay sumandaling manalangin. Salamat po o Diyos, salamat po Ama, salamat po Panginoon. Diyos na lumikha, lumalang sa amin at sa lahat ng bagay, may buhay o wala, na nandito sa kalupaan, sa katubigan at maging sa buong kalawakan. Pinupuri, sinasambat, dinadakila po kita. Amen. Diyos, napakabuti mo po sa amin. Tunay nga po na isang linggo na naman po ang dumaan sa aming mga buhay na puno po ng pag-iingat, pagbasbas, biyaya, pagpapala, pagpagaling sa aming mga karamdaman at pagtugon sa aming mga panalangin. O Diyos, salamat po sa mga biyaya at pagpapalang pinansyal, material at sa emosyonal. O God, Lord, salamat po sa mga proteksyon, gabay patnubay sa bawat isa sa amin sa sambahayan na aming nire-representa, O Diyos. Panginoon, muli po, O Diyos, sa pagkakataong ito, inuulit-ulit ko po, Ama, na ako po ay isang abang lingkod mo po na tutugon sa tungkulang ipinagkatiwala mo po sa akin, na ipinatong mo po sa aking mga balikat, O Diyos. Ama, inaamin ko po, wala po akong kakayahan, wala po akong kaalaman, wala po akong pagkaunawa sa gawain at sa ministeryong ito. Kaya nga po, O Diyos, pinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay ang lahat ng bagay na ito, O Diyos. Ama, bigyan mo po ako ng talino, karunungan, kaalaman at pagkaunawa. Ilagay mo po sa aking mga labi, O Diyos, ang mga eksaktong kataga, eksaktong salita na kailangan po namin ng bawat sa amin ng mga nanonood, tagapakinig at patuloy po na sumusubaybay sa ministeryong ito ng pagpapahayag po ng iyong banal na salita. Purihin ka po, O Diyos Ama, sa mga kapatid po na patuloy pong nakikinig, nanonood, sumusubaybay sa gawain ito na mayroong mga suliranin, mayroong mga bigatin, Diyos. Katugunan po sa kanilang mga kahilingan ay pagkatiwalaan po sa kanila. Kung sila man po, O Diyos, ay mayroong po mga karamdaman, mayroong po dinaramdam ang sino man sa kanila sa kanilang sambahayan. Dalangin ko po, O Diyos, na ibangon mo po sila sa banig po ng karamdaman, O Diyos. Ama, palakasin mo po sila, ibalik mo po sa kanila ang sigla ng kanilang pangatawan. Sa kanila po, O Diyos, na mayroong mga pangailangan pinansyal, Lord, I pray, provide their needs, O God, their daily sustenance, Panginoon. Ganun din po, Ama, dinadalayan ko po, O Diyos, ang mga mag-aaral, mga pumapasok sa eskwelahan, Panginoon, mga estudyante. Diyos, sila po na nagsusumikap, Panginoon, na makapagtala ng magandang grado sa kanilang pag-aaral. Ama, pahiramin po sila ng talino, ng karunungan, O Diyos, na magamit po nila sa kanilang pag-aaral, O Diyos. Ama, ang karangalan at kapurihan, O Diyos, ay sa iyo po ibibigay. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng ito. Ama, salamat po. At minsan pa po, sa pag-aaral po namin ng iyong banal na salita, ikaw po ang siyang pumagitna. Ikaw po ang parangalan, mapuri, masambat, matakila. Mapangiti ka po namin, mabigyan kasiyahan ka po namin. Salamat po sa pangalan ng bugtong mong anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santo Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord. Ngayon po ay ang oras po natin ay alas 5:07, 5:07 po ng hapon. Ngayon po, tayo po ay mag-aaral, magpapatuloy po sa ating pag-aaral ng serye ng The Garden of Gethsemane. Ito po, ang ating po pag-aaral ngayon ay nakatala po dito sa Bible, English na Bible. No? Nakatala po dito sa aklat po ni San Lucas, chapter 19, verse 41
hanggang 42. Ano po? Luke chapter 19 verses 41 and 42. Ganito po ang sinasabi sa Biblia. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Father God. 19, 41 and 42. Malamig po kasi dito sa kinalalagyan natin, kaya medyo naninigas po yung mga daliri ko sa pagbuklat po ng pahina ng Biblia. Luke chapter 19 verse 41 and 42. Ito po ang babasahin ko po ito sa wikang Tagalog. Ano po? At pagtapos, okay. So wikang Tagalog na lang po kasi po medyo mabigat dun sa ng English. But anyway, babasahin ko na rin po sa English muna. Luke chapter 19 verse 41 and verse 42. Now, as he drew near, yung pong he ay ang ating Panginoong Jesucristo. Now, as he drew near, he saw the city and wept over it. 42, saying, if you had known, even you, especially in this your day, the things that make your peace, but now they are hidden from your eyes. Sa Tagalog po, ganito po ang sinasabi. Okay. Sinulat ko na po ito sa notebook ko. Aklat po ni San Lucas, kabanatang 11, talatang 41 hanggang sa 42. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito ay kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito sa iyo paningin ngayon. Ulitin ko po ang pagbasa. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y tinangisan niya. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito sa iyo ngayon sa iyong paningin. Ang background po ng ating binasa na iyan ay yung matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa lungsod ng Jerusalem. Ito po, nung siya po ay papasok sa Jerusalem, siya po ay nakasakay doon sa asno. Ano po? Yung pong asno ay parang kabayo yun na maliit na, dahil po sa taas po ng ating Panginoong Jesucristo, malamang na ang kanyang mga paa ay nakasayad po sa lupa habang siya po ay nakasakay doon sa asno. At nung siya po ay malapit na doon sa Jerusalem, natanaw na po niya ang Jerusalem. Siya po ay nanangis. Nanangis po ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat alam po niya at dama po niya sa kanyang puso at damdamin na siya po ay tinanggihan doon po sa Jerusalem. Maraming panahon, 3 taon po siyang nangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Nagpagaling ng maraming mga may sakit, mga karamdaman. Gumawa ng mga himala. Nagpalakad ng mga pilay. Nagpadilat ng mga bulag. Bumuhay ng mga patay. Naglakad sa ibabaw ng tubig at nagpakain ng libu-libong mga tao sa pamamagitan po lamang ng ilang pirasong tinapay at ng maliliit na isda. Subalit ang lahat ng ito ay hindi naging sapat upang ang mga tao, ang mga Hudyo,
o ang mga Israelita doon po sa lugar ng Jerusalem upang siya po ay tanggapin. Siya po ay tinanggihan. Jesus was rejected. Ano po? He was rejected. Yun po ang damdamin ng ating Panginoong Kristo. Bakit po siya bakit po siya nanangis? Yun po ay isa sa mga dahilan kung bakit siya nanangis. Siya po ay tinanggihan doon po sa Jerusalem. Pero meron pa pong isang bagay na labis niyang ipinagdaramdam, labis niyang ipinagdalamhati. Ano po? Sapagkat ang sabi po niya dito sa verse 43, itutuloy lang po natin ang pagbasa doon sa aklat po sa Lucas, Kabanatang 11, talatang, umpisan po natin doon sa talatang 41 hanggang sa 44. Luke chapter 19 verse 41, 42, 43, and 44. Sa Tagalog po ay ganito ang sinasabi. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito sa iyo ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw, ito po ang isang dahilan kung bakit nanangis ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat darating ang mga araw na paliligaran ka na ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin ka nila. Ang Jerusalem po ang sinasabi rito ng ating Panginoong Kristo. Wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. Sa loob po mismo ng Jerusalem, sila ay lilipulin at ni isang bato, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Yung po sinasabi ng ating Panginoong Kristo na walang iiwan bato sa ibabaw ng kapwa bato. Ito po ang nangyari, ito ang pagkawasak na sinasabi ng ating Panginoong Kristo, yung pagkubkob o paglipol sa mga Israelita o sa mga Hudyo. Ito po ay nangyari noong 70 AD. Noong po ang mga Roman forces ay pilit na kinubkob ang Jerusalem. Ito po ay nangyari doon sa Passover o pista ng tinapay na walang lebadura na ipinagdiriwang ng mga Hudyo ng mga Israelita. Sila po ay nandoon sa loob ng Israel. Doon po sila sa templo, the Great Temple, doon po sa Jerusalem. Nung sila po ay nandoon, dumating po ang Roman forces. Sa kapilitan po nilang kinulong, binakuran ang kabuuan po ng templo ng Jerusalem. Ito po ay binakuran nila. Lahat ng maaring lusutan, ito po ay kanilang binakuran. So ang nangyari po, lahat po ng mga nando doon na nagsasagawa po ng Passover, sila po ay nakulong doon sa loob. Naputol po, nawala po ang mga pagdaloy ng supply ng pagkain at ng tubig. So nagkaroon po ng matinding taggutom. Libo-libo po ang nangamatay dahil sa taggutom na yan. Ito po ay ipinanukala o inihula ng ating Panginoong Jesucristo. 70 years after na ang ating Panginoong Jesucristo ay mawala, makabalik na sa langit, naganap ang kanyang ipinanukala. Giniba ang templo. Ito ay wasak na wasak. Ito ay sinunog. Maraming mga
Hudyo at mga Israelita ang namatay. So ito po ang pinanangisan ng ating Panginoong Kristo. Nahabag po siya sa mga tao sapagkat siya po ay tinanggihan ng bayang Israel. Alam po ninyo, sa una pa lamang po, nagkaroon na po ng kalungkutan. Pandama ng kalungkutan ng Diyos. Ano po yung mga tanda ng kalungkutan na maaari nating mapansin, makita? Ang pagbuntong hininga, ang pagsasawalang kibo. Ito po ay tanda na po ng mga kalungkutan. Ang paghihiwalay sa karamihan upang makadama ng kapayapaan. Yung pong lumalayo sila, umihiwalay sila sa marami. Yung po ay tanda po ng kalungkutan. Tahimik, tulala, nakatingin sa kawalan. Mga tanda po ng kalungkutan. Tahimik na pagluha, tahimik na pag-iyak. Pananangis. Ano po? Yung pong mga kabataan, yung mga bata, mga baby, ano po? Mga toddlers nga, umiiyak, sila ay umiiyak, nagwawala. Anong dahilan? Sa mga ganito pong edad, kaya po sila umiiyak, yung pong mga bata, yung mga baby, mga toddlers, hindi nila alam kung anong gusto na, hindi nila alam sabihin yung kanilang nararamdaman, yung kanilang gusto. Kaya idinadaan po nila ito sa pag-iyak. Ano ang maaaring dahilan? Sila po ay nagpapatulong. Maaring sila po ay nagugutom. Maaring sila ay naantok, natatakot o nasasaktan. Ano po? Yan po ang mga bata. Dahil hindi po nila alam sabihin yung kanilang nararamdaman, umiiyak po sila. Nagpapatulong sila, nagpapasaklolo sila. Nagpapasaklolo, nagpapatulong dahil sa nagugutom sila, inaantok o natatakot, nasasaktan. Or ang pag-iyak nila ay paraan ng kanilang pagdepensa. Ano po? Kung sila ay pinapalo, maaring iiyak upang itigil ang pagpalo. At hindi nila alam ipahayag o ipadama ang kanilang kalungkutan kundi sa pamamagitan ng pag-iyak. Pagiging tahimik, pagiging pagsasawalang kibo. Ganyan po ang aking paglalarawan sa damdamin ng Diyos. Nang ang taong kanyang nilikha nila ng ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan ay sumuway sa kanyang mautos. Nagdalamhati po ang Diyos. Nagdalamhati po ang Diyos. Dito po sa Genesis chapter 6 verse 5, 6 and 7. Ganito po ang sinasabi. Ano po? Sa English po muna. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of thought of his heart was only evil continually, and it repented the Lord. Mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo kung ano po ang ibig sabihin ng repented, kung ito po ba. Baka magkaroon po ng wrong connotation dito. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both men and everything. Ano po?
Yun po yung sinasabi na ano eh. Ano po? Basahin natin ngayon sa wikang Tagalog. Genesis chapter 6. Ano po? Ang pong damdamin ng Diyos ng ang tao po ay nagkasala. Tumalikod ang tao sa Kanya. Genesis chapter 6. Pasimula po sa verse 5, ganito po ang sinasabi. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong inisip na mabuti, kaya ikinalungkot. Yun po ang sinasabi dun sa, and God repented, ikinalungkot po ng Diyos. Hindi po niya pinagsisihan. Ikinalungkot po ng Diyos. Ang pagkalalang sa tao. Verse 7, sinabi niya, lilipurin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipurin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Ano po? Nagdalamhati po ang Diyos. No? Yung pong ibig pong sabihin ng pagdadalamhati. Matinding lungkot dahil po sa pagkakasala, paglayo sa Kanya ng tao, sa pagsuway sa Kanyang mga utos. Ang tao po ay nagkasala doon sa paraiso. Ang unang kasalanan po ng tao, para malinawan po, hindi po yung pagkain doon sa bunga ng punong kahoy ng pagkaunawa ng masama at ng mabuti. Hindi po yun ang unang pagkakasala. Ang unang pagkakasala na ginawa ng tao o nagawa ng tao ay dinagdagan ang salita ng Diyos. Nang ang ahas ay nagsabi doon kay Eva, doon sa Genesis chapter 2. Ang sabi po ng ahas sa kanya, totoo ba? Totoo ba? Na sinabi ng Diyos na hindi ninyo maaaring kainin ang mga bunga ng punong kahoy dyan sa hardin, dyan sa halamanan. Sumagot po itong si Eva. Sabi niya, hindi naman ganun. Lahat ay pwede namin kainin. Maliban doon sa puno na nandun sa gitna ng halamanan. Niwag naming hahawakan. Wala pong sinabing ganun ang Diyos. Na huwag nilang hahawakan. Ang sabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin. Pagsisinungaling, pagdadagdag sa salita ng Diyos, yan po ang unang kasalanan na ginawa ng tao. Ano po? Pangalawa po, pagkakasala na ginawa ng tao. Pinagtaguan nila ang Diyos. Lumayo sila sa Diyos. Genesis chapter 3 verse 9. Dapit hapon, sabi po sa Biblia, bumaba sa lupa ang Diyos, sila ay naglakad sa hardin. Narinig ni Eva o narinig ng tao ang yabag ng Diyos. Siya ay nasa hardin. Sila po ay nagtago. Pero ang sabi ng Diyos, Adan, nasaan ka? Saan ka naroon? Hinahanap ng Diyos sa tao. Sapagkat pinagtaguan siya. Ito po ang damdamin ng Diyos na siya po ay nagdadalamhati. Siya po ay malabis na naglulungkot. Nilalang niya, nilikha niya ang tao upang siya ay magkaroon po ng makakakwentuhan, makakausap, meron po siyang ka-banding. Alam po ninyo, yung sinasabi rito na, Adan, nasaan ka? Ano po? Ang Diyos po, kung uunawain po natin, titingnan po natin na ihimayin po natin yung mga salita ng Diyos na ito. Dito po sa aklat po ng Genesis, Adan, nasaan ka? Hindi po siya sinasagot. Ang sabi po ni Adan sa kanya, natakot kami na marinig namin nandiyan ka, dumating ka.
Ang sabi ng Diyos sa kanya, bakit? Kinain mo ba yung buho? Tapos po, dito po sa Isaiah chapter 1 verse 18, ano po ang sinasabi rito? Ang Diyos pa rin nagsasabi. Sabi niya, halika kayo, magliwanagan tayo. Tinatawag ng Diyos ang tao, halika rito, magliwanagan tayo. Halika kayo, magliwanagan tayo. Tapos po, doon sa Matthew chapter 11 verse 28, halika kayo, kayo ng mga nabibigat ang lubha. Lumapit kayo sa akin. Kayo ay aking pagpapahingahin. Yung pong paanyaya ng Panginoon, ito po ay tanda ng kanyang pagdadalamhati. Ito po ay tanda ng kanyang kalungkutan. Kaya pilit po niyang ibinabalik ang tao sa kanyang piling. Sabi nga po doon sa Jeremiah chapter 33, tawagan mo ako, tawagan mo ako. Tutugunin kita. Sipin po ninyo yung pong mga yung mga paanyaya ng Panginoon. Saan ka naroon? Genesis chapter 2, chapter 3. Saan ka naroon? Isaiah chapter 1 verse 18. Halika kayo, magkahaliwanagan tayo, mag-usap tayo. Matthew chapter 11 verse 28. Kayo na nangabibigatang lubha, magpasiparito kayo. Kayo ay aking pagpapahingahin. Jeremiah chapter 33 verse 3. Tumawag kayo sa akin at ako ay tutugon. Dito po sa mga salita at katagang ito, lumalabas na parang namamalimos ang Diyos. Namamalimos siya ng pansin sa tao. Pero ang tao napakatigas. Hindi pansin ng Diyos. Yung po mga please God. Patuloy ang kanyang panawagan. Nasasabik ang Diyos na magbalik loob ang tao sa kanya. Patuloy siyang nagdadalamhati. Why God grieves so much? Sinabi niya sa akin, ito po makikita mo dito yung talagang pagdadalamhati niya. Kinausap niya si Ezekiel. Ang sabi ni Yahweh kay Ezekiel, ano po? Sabihin mo, ipinasasabi kong ako si Yahweh. Ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa na ang sino man ay mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Nagdadalamhati ang Diyos sapagkat alam ng Diyos na mamamatay ang tao dahil sa kanyang kasalanan. Pero sabi niya, halika rito, usap tayo, magliwanagan tayo. Kung ikaw ay nabibigatan, halika, pagpapahingahin kita. Tumawag ka sa akin at ikaw ay aking tutuunin. Sinabi niya kay Ezekiel, sabihin mo sa mga tao, sabihin mo sa mga Israelita, hindi natutuwa si Yahweh na mamatay ang tao sa kanyang kasalanan. Kaya ibig kong sila ay magbagong buhay. Yan po ang dalamhati ng Diyos. Umiiyak ang Diyos dahil alam po niya na mapapahamak ang tao dahil sa kasalanan. Yan po ang Diyos Ama. Ano po? Tapos nga po dito sa pangalawa, nagluksa ang Panginoon. Ito po ang pangalawang puntos natin. Yung unang puntos po ay yung nagdalamhati ang Diyos. Dito po ay nagluksa ang Panginoon. Jesus mourned. Dahil nga po ito sa rejection
ng tao sa kanya. Hindi siya tinanggap doon sa Jerusalem, hindi siya tinanggap doon sa Galilea. Sa kanyang pangangaral sa loob ng mahigit na 3 taon, gumawa siya ng mga himala, gumawa siya ng mga milagro, nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, nagpadilat ng mga bulag, nagpalakad ng mga pilay. Nagpalayas ng masamang espiritu. Pero hindi pa rin siya. Hindi pa rin sapat ang mga ganoon. Hindi pa rin nila kinilala, hindi pa rin nila tinanggap ang Panginoon. Still they rejected Jesus. Still they rejected God. Still they rejected the Word of God. The Word of life. Yung pong templo na nasira dito po sa Lucas 9, chapter 19. Ano po? Yun po ay building talaga. Pero alam po ba ninyo? Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ang sinasabi dito ay, you are the temple of God. I am the temple of God. Ang katawang ito ay templo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ito po ay masira, mawasak, magiba. Kaya po, patuloy po siyang dumadalangin. Patuloy po siyang nagluluksa. Patuloy po niyang pinipilit na maibalik ang loob ng tao sa Diyos. Dahil alam ng Diyos, malapit na ang katapusan. Malapit na. Malapit na. Sabi nga ni Diyos, ayaw ko na mayroong mamatay sa kanilang kasamaan, sa kanilang kasalanan. Ang nais ko sila ay magbalik loob. Ang ating Panginoon Jesucristo, nagluksa siya. Sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, siya po inakasakay doon sa asno. Bago pa siya makapasok, nakita niya ang templo. Umiyak siya, nanangis siya. Sapagkat alam niya magigiba ang templo. Ngayon po, yun po ay building lang, yun po ay bato. Tayo pa kaya na mga tao na nilalang niya ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Masisira, mawawasak, magigiba. Mapupunta sa wala ang kanyang pinaghirapan. Mapupunta sa wala ang dugo na nabubo doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Kaibigan ko, sa kabila ng lahat ng dalangin ko na kayo po na nanonood, kayo po na sumusubaybay, patuloy na nakikinig sa programa ito na paghahayag ng salita ng Diyos. Nung nga po, hindi po kayo kasama doon sa mga Israelita. Hindi po kayo kasama doon sa mga Hudyo na nandoon sa Jerusalem na they rejected Jesus. They rejected God. They rejected the word of life. Dalangin ko po na wala po isa man sa inyo, wala po isa man sa atin na tinanggihan o tatanggihan ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po walang katulad ng mga taga-Jerusalem dito. Nung panahon ng Panginoong Jesucristo na siya po ay nasa lupa. Naniniwala po ako, nananalig po ako, nananampalataya na wala isa man sa atin na dumating ang araw na tanggihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag po natin gagawin tanggihan ating Panginoong Jesucristo. Ang pagpapahayag po ng kanyang mga salita, ang pangaharal patungkol sa kanyang pag-ibig, ang pagkalinga ng Diyos sa atin. Hindi lamang po sa programang ito, pinapangaral ang mga salita ng Diyos. Marami pong mga programa
programa sa telebisyon, programa po sa mga radyo. Iba't ibang channel, iba't ibang nasyon, iba't ibang lahi. Marami po ang nangangaral patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo, patungkol sa kanyang pag-ibig, pagmamahal, pagkalinga sa atin. Na siya po ay patuloy na nananawagan sa atin sapagkat malapit na po ang katapusan ng lahat. Ito po ang Garden of Gethsemane ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Sasabi ko lang po, do not reject Jesus. Huwag po nating tanggihan, huwag po ninyong tanggihan ang Panginoong Jesucristo. Yes. Susunod po. Okay. Number 3. Jesus offered prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death and was heard in that he feared. Hebrew chapter 5 verse 7. Noong si Jesus ay namumuhay sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya dahil lubusang nagpakumbaba. Panalangin bukal sa loob. May pagluha, kalakip ang totoong pagpapakumbaba. Kaibigan ko, si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, kahit anak siya ng Diyos, siya ay tunay na sumunod sa kalooban ng Ama para sa kanyang kaligtasan. Tayo pa kaya? Hindi po kaya tayo susunod? Ang ating Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos ay nagpakita ng halimbawa ng tunay ng pagsunod, ng tunay ng pagpapakumbaba sa ating Diyos amang nasa langit. Siya ay nanalangin. Ang sabi niya, yung po sinabi niya na Ama, kung maaari po, ay ilayo mo sa akin ang kopa ng kahirapang ito. Subalit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang masunod. Pwede niya sabihin sa Ama na, alisin mo na lang ito, huwag na lang ako mahirapan, iligtas mo na lang yung tao sa kanilang mga kasalanan. Hindi ko na kailangan magpakahirap na. Pero hindi po hiningi ng Panginoon Jesucristo yun. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, kung maaari po na alisin mo sa akin ang kopa ng kahirapang ito, subalit, O Diyos, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang pangyari. Sumunod pa rin siya, nagpakumbaba pa rin siya. Tayo, alam po ninyo, pag ako actually, nagkasakit po ako last week . Kasi po last week, hindi ko po binanggit sa inyo. Nababad po ako sa ulan. As in, nababad po ako sa ulan. Dapat po, gagamitin ko service ay yung jeep. Pero tirik na tirik yung araw. Sabi ko, para presko. Yung motor na lang. Alam po ninyo, magmula sa Mabalacat City hanggang sa Tarlac, hanggang sa Kapas, ang lakas ng ulan, todo buhos ang ulan. Basang-basa po ako. Basang-basa po ako. Tapos dumating po ako dito. Basang-basa po ako dito sa opisina. Ang lakas po ng aircon. Mula sa Angeles, napakainit po ng sikat ng araw. Napakatindi ng sikat ng araw. Pagdating sa Mabalacat, sobrang lakas. Nababad ako as in, para akong inilublob sa balde. Pagdating ko dito, lakas ng aircon. Sabi ko, magkakasakit ako.
Nagkasakit nga ako. Pag ako ay nagkasakit, sobra ang atake ng karamdaman sa akin. Hindi ako halos makakilos, hindi ako halos makatayo. Para ako makatayo, kailangan pong gumulo. Hindi po ako natutulog sa kama. Tutulog po ako sa semento kasi mas madaling bumangon. Yan, pagtatayo po ako, kailangan ko pang mangunyapit sa mga upuan. Hirap na hirap po. Pag may sakit po ako, yun, ganun katindi yung mga sakit ko. Isa lang po, paulit-ulit ang dalangin ko sa Diyos. Ang tanong ko sa Diyos ay ganito: Diyos, oras ko na po ba? Kukunin mo na po ba ang pinahiram mong buhay sa akin? Hindi po nababago ang tanong ko sa Diyos pag ako ay nandoon sa ganitong uri ng karamdaman na talaga naman. Sabi ko nga po sa mga kasama ko sa bahay, kung sa inyo diba po ang nararamdaman ko ito, tiyak, magpapakonfine kayo. Pero sa akin po, hindi, tinitiis ko. Nilalabanan ko. Dinadaan ko po sa panalangin. Hindi nga po ako umiinom ng gamot eh. Nagpapakababa ako sa Panginoon. Ang sinasabi ko sa Panginoon, Diyos, ito na po ba ang oras na ako ay kukunin mo? Kukunin mo na po yung pinahiram mong buhay sa akin? At ako po ay dumadalangin. Iniaalala ko po yung mga kabutihan ng Diyos sa akin. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Baka yun na nga po ang oras ko eh. Lumalapit ako sa Diyos. Nagsusumamo ako sa Kanya, Lord, kung ito na po ang oras ko, patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko, mga pagkuha ng pagkakamali. Kung kukunin mo na ako, Diyos, Diyos yung mas madali. Huwag mo na akong pahirapan. Ganun po yun. Mayroon din po akong kanyang Garden of Gethsemane. Lahat po tayo, mayroon tayong Garden of Gethsemane. Pag tayo po ay nahan sa mga problema, mga suliranin, yan po ang ating Garden of Gethsemane. Meron po tayong kanya-kanyang Garden of Gethsemane. Ito po yung oil press. Ito po ay kung saan tayo po ay parang pinipiga sa tindi ng mga problema na dumarating sa atin. Pag ito ay umatake sa atin, parang mababaliw tayo, hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Ang ating tanging takbuhan ay ang Diyos, ang Panginoon, ang lumalang, ang lumikha sa atin. Susumamo tayo sa Kanya. Panginoon, katulad po ng ating Panginoon sa Kristo. No? Natuto po siya magpakumbaba. Kung siya po ay nagpakumbaba, sino po tayo na mga tao na hindi magpapakumbaba? Patuloy pong nananawagan ang Diyos sa tao ng magbalik loob sa Kanya. Huwag po natin kalilimutan ang mga salita ng Diyos. Ang mga nakasulat sa Biblia. Ang sabi na, tao, nasaan ka? Genesis chapter 3. Tao, nasaan ka? Isaiah chapter 1 verse 18. Magsiparito kayo, mag-usap tayo, magliwanagan tayo. Matthew chapter 11 verse 28. Ngayon ang mga nabibigat ang lupa, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Jeremiah chapter 33 verse 3. Tumawag kayo sa akin, sa akin. Kung sino-sino yung ating tatawagan, huwag tayong tatawag kung kanina. Sa Diyos lang tayo tatawag. Sabi ng Diyos, sa akin ka tumawag at ako ay tutugon. Patuloy pong nananawagan ang Diyos. Ang ating Panginoong Kristo patuloy pong namamanik, patuloy po siyang nagdadalamhati, patuloy po siyang nagluluksa. Dahil sa nakikita niyang marami. Sa totoo lang, marami pa po ang hindi
kumikilala sa ating Panginoon sa Kristo. Marami po mga Kristiyano, sila sabi nila, mag-Kristiyano sila. Pero sa totoo lang, hindi po. Ito po yung mga Going to church won't make you holy. Ulitin ko po yan. Going to church won't make you holy. Reading the Bible won't make you holy. Praying won't make you holy. Attending church won't make you holy. Those things, they make you closer to God. They make you deeper in faith. They make you stronger. But making you holy, that is the work of God. Ang pagdalo sa gawain, sa pagsamba, hindi ka mapapabanal. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi ka mapapabanal. Ang pagdalo sa mga Bible study, sa mga outreaches, hindi ka mapapabanal. Ang pananalangin ay hindi ka mapapabanal. Ang mga iyan ay magpapatatag, magpapalalim sa iyo, magpapalakas sa iyo ng iyong pagkatiwala sa Diyos. Ang pagiging banal ay trabaho ng Santong Espiritu. That is the work of the Holy Spirit. Yes. Yung pong pagbabasa ng Biblia, yung pong pananalangin, yung pong pagdalo sa magawain, those are the fruit of your love to God. Yung po ay bunga ng iyong pagmamahal, pag-ibig sa Diyos. But they won't make you holy. Ang Diyos lang po ang siyang magpapabanal sa atin. Only God knows. Ito po. Kaya po sa buhay po natin, isipin po natin, itatak po natin sa ating puso damdamin na ang Diyos, na ang langit, si Kristo, ang Ama, ang Santong Espiritu, ay patuloy na nagdadalamhati para tayo po ay magbalik loob sa Kanya. Kaibigan ko, kung ikaw ay nahiwalay sa Diyos, kung ikaw ay napalayo sa Diyos, kung ikaw ay naging mahina sa pananalig at pananampalataya, it is about time na magbalik ka sa Diyos. Don't wait until it is too late. Don't wait until it is too late. Now is the time of salvation. Now is the time to go back to God. Tayo po ay manalangin. Thank you, God. Thank you, Jesus. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Ama, sa mensahe na pinagkatiwala mo po sa amin sa araw na ito. Natunay nga po, O Diyos, na pag-unawa po namin na buong kalangitan, ang Diyos Ama, ang Santong Espiritu, ang Panginoong Jesucristo, ay patuloy na nananangis, nagdadalamhati, nagluluksa para sa mga tao na makapagbalik loob sa Kanya. Diyos, unang-una po itinataas ko sa dakilang pangalan ang aking mga mahal sa buhay. Mga kapatid, mga pamangkin, mga pinsan, mga bayaw, mga tiyahin, mga tiyuhin, O God, na wala pa po sa iyong halaman ng Diyos. Inaabot ko sila sa pamamagitan po ng panalangin. Hindi ko man po alam kung nasaan silang lahat, O Diyos. Subalit kilala mo sila, Panginoon. Ama, sila po na nandito sa May Concepcion, sila po na nandoon sa Manila, sila po na nandoon, Panginoon. Sa Laguna, sila po na nandoon sa Isabela, sila po, O Diyos, na nandoon sa ibang bansa, O God. Saan man po nakaroon ang mga mahal ko sa buhay, O God. Itinataas ko po sila sa iyo, Diyos. Mga kaibigan ko, mga kakilala ko,
naging mga kaklase ko, maging teacher ko, O God. Ama, yung pong naging kapitbahay namin, O God. Yes, Father God. Itinataas ko po sila, Panginoon, sa dakila pangalan. Ama, hindi man po akong gamitin mo. Gumamit ka po ng ibang tao, magpapahayag sa kanila yung magkabutihan, makakilala sila. Pagtando po nila, O Diyos, na kailangan ka po nila sa kanilang mga buhay para po sa kanilang kaligtasan. Panginoon, minsan pa po, sa iyo po ang papuri, pagsambat, pagdakila. Sa pangalan po na yung bugtong na anak, si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Okay. Salamat po sa mensahe ng ating Panginoon. Ngayon po ay yung pong mga announcement. Announcement po, patuloy po natin ano yung mga announcement. Okay. Okay. Dito po sa sa may yung pong mga gawain po natin dito sa may banda, sa may Tarlac, ano po? Meron po tayong gawain dito sa Tarlac. CEMI Herona sa Lapungan, Bagong Bayan, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeffrey Binson. CEMI Herona sa Lapungan, Bagong Bayan. Sila po ay mayroon ding gawain doon po sa may Don Basilio, doon po sa may Cardona, sa may Victoria, doon po sa mga Tapitap. Meron din po silang mga gawain doon po sa Malasiki, Pangasinan. At meron din pong mga gawain ang mga kalalakihan na kung tawagin po ay Strong Men of God at ang mga kabaihan na Women of God. Meron din po silang Discipleship Sunday. Ano po? Yung pong mga anak ninyo, mga pinata, mga dalaga. Tapos po meron silang Youth Convergence once a month. Ano po? Yung po yung mga samahan po ninyo sila kung saan po kayo malapit doon sa mga gawain na yun. Don Basilio, Cardona, Victoria, Matapita, Pangasinan, Malasiki. Tapos po dito rin po sa malapit-lapit po ito. Dito po sa may CEMI San Manuel. Ito po ay sa may District 4, Cantarilla. Sa pangunguna po yan ng ating pastor na si Pastor August Ronquillo. May gawain po sila, may mga Bible study po sila doon po sa may San Pascual, San Jose, Kapanikian, San Manuel, Villa Bacolor at Baling Kanaway. Po, meron po pong sa barangay na hindi ko po nakuha o nasabi yung naisulat ang pangalan . So, samahan po ninyo sila sa mga gawain nila. At meron po tayo medyo malayo-layo. Si Pastor Ariel Castillo. Doon po sa CEMI Tuaw, Barangay Kagumitan, Akusilian, Tuaw, Cagayan Valley. Ang layo po, no? Ang haba ng pangalan. Pastor Ariel Castillo, CEMI Tuaw, Barangay Kagumitan, Akusilian, Tuaw, Cagayan Valley. Okay. Binabati ko rin po si Madam Marcelina Tuason na nandun po ngayon sa Canada, ang kanyang anak na si Jane, at ang kanyang mga apo na si Joraine, si Jonella, at saka si Juriel. At yung kanyang anak na si Gemma na nandito po sa Magalang, Pampanga. Okay. Tapos po, meron po tayong mga bagong mga kakilala doon sa meron pong bagong mga teller doon po sa Bank of Florida. No po? Dow Branch. No po? Ang kakilala ko pa lang po doon ay talaga namang dati ko nang kakilala si Bell. Pinakamagandang teller po ng Bank of Florida. No po? Yung pong iba, yung pong dalawa doon, hindi ko pa alam ang pangalan. Tapos po yung manager nila, si ate, yung tinatawag po nilang Bapsi. Tapos po yung guard po, binabati ko po kanyong lahat. Hindi po, muli binabati ko po ng maligayang kaarawan ang ating bishop, ang ating founder, Bishop Jesse Laderas Candelaria.
happy birthday po, Bishop Jesse Laderas Candelaria. Okay, siguro po wala na po yan. Gandang hapon po, pagpalain po tayo ng Panginoon sa mga susunod na araw. Pagkita-kita po tayo sa susunod na Sabado. Salamat po sa Panginoon. Amen. Amen.